Kamustahin natin ang lagay ni Joseph kasama si Mobile Journal Yeda Pascual. Yeda, anong klaseng surgery ang kinakailangan o nakatakdang gawin para dito kay Joseph? Actually, kinakailangan siyang sumailalim sa surgery para tanggalin yung kanyang bukol nga sa kanyang utak, sa pituitary gland. Sabi ni Doc na ating na-interview, ang gagawin daw dyan sa operasyon is dadaan sa butas ng ilong, and then may camera, then may mga instruments para butasin yung bungo, and then tanggalin nga yung tumor. So unlike sa ibang brain surgeries, Pops J, di ba, na ang pasyente nagiging lantang gulay, paralyzed, ito naman ay mataas naman daw yung survival rate. So after nang maoperahan siya, after several months, pwede naman siyang bumalik sa kanyang normal na pamumuhay. Sabi mo dun sa report mo, gaubas yung tumor. Ano? May hinala ba ang mga doktor kung ano ang pinagmula ng sakit dito kaya sa utak ni Joseph? Ayun na nga, Pops Ray, ang sabi din daw sa kanya ng doktor ay hindi naman ito nasa lahi, hindi naman namamana. So talagang kusa at biglaan lang. Tumubo lamang yung talagang bukol, ano? bihira. Okay, sa ophthalmologist, unang pumunta itong si Joseph. Paano nila nalaman doon na sakit pala sa utak ang meron siya? Sumailalim siya, Pops Ray, sa audiovisual field test, at doon nga nakita na hindi na kumpleto yung vision niya. Tulad ng kwento niya kanina, yung gilid is parang nawawala-wala na nga yung paningin. And then sumailalim din siya ng MRI and with brain contrast, at doon nga nakita na meron siyang bukol sa kanyang pituitary gland. Then i-refer na siya, Pops Ray, sa neurologist and then sa neurosurgeon, at doon na nga siya na-diagnose ng pituitary macroadenoma. Bukod sa nanganganib na mabulag itong si Joseph, gaano pa kadelikado itong tumor na tumubo sa kanyang utak? Pops Ray, talagang life-threatening dahil ayun nga, syempre unang-una yung vision loss niya, syempre kapag nawala yan, talaga apektado yung pang-araw-araw na pamumuhay. And then yung paulit-ulit na pagsakit ng kanyang ulo, talagang hindi na mawawala yan. Pagkatapos kapag na-damage pa yung ibang blood vessels sa kanyang utak, pwedeng mag-lead sa stroke at iba pang vascular issues. Yeda, hindi biro ang gagastusin ni Joseph para sa kanyang operasyon. May mga nag-abot na ba ng tulong sa kanya? Pops Ray, ngayon talagang nag-iipon pa dahil kulang na kulang pa rin talaga dahil 200,000 yung hinihingi. Labas pa dyan, syempre, yung ibang mga gamot na kanyang kakailanganin after operation. Pero so far, nakakatanggap naman siya ng tulong from friends, family, relatives, pati yung family ng kanyang misis. At yung misis niya nga lang yung naghahanap buhay sa kanila na isang call center agent din. At syempre, mga lokal na opisyal na nangako ng napakaraming tulong nung panahon ng eleksyon. Ito na ang pagkakataon na makatulong sila. Maraming salamat, Mobile Journal Yeda Pascual.